ang tunay na sandigan. Mahirap o mayaman, walang kinikilig. Dito po sa T3 ang inyong reklamo agad naming aaksyonan. Napasugod ang samahan ng mga driver ng biyaheng San Andres, Taft Avenue, Padre Faura sa amin. Sa pangunguna ni Ginoong Wilfredo Chavez. Inireklamo nila si SPO4 Hernani Aga na naka-assign sa Manila District Traffic Enforcement Unit na Maynila. Paano ba naman? Hinuhuli silang mga driver na lesbo. Ang kaso, out of route at may kakulangan bayad o kaukulang bayad na 2,500 pesos. Sa tuwing dadaan sila ngayon sa Dagonoy Street na matagal na nilang dinadaanan at kasama naman sa ruta ng kanilang prangkisa, hinuhuli sila ni SPO4 Aga. Samantalang taong 2000 pa sila dumadaan sa naturang kalsada at hindi sila hinuhuli noon. Nasa studio po namin ngayon si Mang Wilfredo. Magandang hapon po sa inyo, sir. Gandang hapon po, sir. Nung pagka kayo pinapara niya, ano sinasabi niya? Ano sinasabi niya? Ako po ay hindi pa niya nahuli. Pero yung mga kasama Pero niyo? yung aking mga kasama po, ay marami po silang mga hinuli. Okay. Ano daw Ngayon, dahilan? ang pinapataw na po ng violation out of road. Out of road. Okay. Ang kabayaran po yun 2,500. Saan kayo magbabayad niyan? Doon po sa City Hall City Hall. Okay. ng Maynila. Bakit niya sinabing out of route yan? May pinakita ba kayo na kasama sa rota ninyo yan? Wala po siyang pinakitang... Sa inyo, meron kayo na nagsasabi sa Mukhang kasama prangkisa. yan. Nakasama. Okay. Sa kanilang prangkisa yan San Andres, di ba? Sakop ng San Andres. Meron ba siyang hinihingi sa inyo? May hinihingi ba siya sa inyo or bakit kayo hinihuli? Kung matagal na kayo pumapasada dyan, baka naman may mga miyembro kayo yun na po mga... ang hindi namin po alam. Alright. Ito, importante to kasi baka meron kayong paglabag yung ibang mga kasamahan ninyo na maaaring hindi nyo talaga kasama na medyo singit dyan sa grupo ninyo. Ito ba yung nangyayaring ganun? Ito po yung napakaiksing... Hindi, sa akin, sagutin mo muna ako. Kilala mo ba lahat yung mga miyembro ninyo? O baka hati sa miyembro ninyo medyo hindi nyo kakilala, parang sumasabit lang? Kilala po. Alright. Lahat ng mga kasama namin. Okay. So yung mga kasama ninyo nahuhuli, miyembro nyo talaga? Opo. Walang sabit dyan? Wala po. Walang kabit dyan? Solid po. Alright, solid. Okay. Anong sinasabi nito? Bakit daw kayo hinuli? Yun po nga hindi namin pagka alam kung bakit. Malinaw, Tolben. Hindi Sinasabi malinaw. lang out of line, out of route. Yung route na yun, nasa lugar pa rin nila, San Andres. Sakop po ng San Andres Bukid. Oo, sakop pa rin Tolben. Saan malimit nahuhuli ang inyong mga kasamahan? Dito po sa kanto? Dagonoy. Sa Dagonoy, okay. Meron po akong ginawang sketch. Oo, sige. Dagonoy. Okay. Saan malimit yung mga kasamahan ninyo nahuhuli? Saang parte nahuhuli? Pag pumasok po ng Onyx, Oo. kaliwa ng Dagonoy. Okay. Dito ba sa Onyx kasama pa yan? Opo. Okay, papunto rito sa sa Dagonoy. Opo. Kasama yan sa prangkisa ninyo, no? Oh, sige. Opo. Sakop po ng San Andres yan. Okay. And then, ang Dagonoy, din na Okay. dito pagdating sa eskwelahan. Alright, Tang, ganito na lamang abay kakausapin natin para maaksyonan yung reklamong yan, problema yan. Nasa linya natin, Tolben, si Police Chief Inspector Jesus Cortez, ang Deputy Chief ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Yeah. Magandang hapon po sa inyo, Major Cortez, sir. Magandang hapon naman po. Ano ngayon nakarating na sa inyong kaalaman itong reklamo ng mga tsuper natin na laging tinitikita ni SPO4 Aga, lagi siyang maaga sa kanyang pwesto at nanghuhuli, bagamat may prangkisa naman, nasa ruta naman nila yung kanilang dinadaanan, kinakasuhan sila, tinitikitan sila ng out of route, ano ho ang gagawin ninyo, Major? Kung pwede po sana, pumunta sa opisina namin yung nagre-reklamo para dalhin po nila yung mga papeles nila. Okay. Kung talagang may ruta po sila ron, hindi po natin papayagan na titikitan po sila na out of route. Okay. Para malaman po natin kung talagang may ruta po sila ron. Dapat bang 2,500 ang binabayad sa out of route? Opo. Alright. Pero matanong ko lang, Major, matagal na lang dinadaanan yung Dagonoy na yan, bakit ngayon lang sila hinuli? At baka marami na pong nagre-reklamo, kaya baka ngayon lang po na nag-concentrate para sa mga out of line. Kung out of line po sila. Ano po? Kung out Kung of line saan daw. baka ngayon lang po napansin ng mga baka ngayon lang nakarating yung reklamo kay SPO4 Aga. Kaya ngayon din lang po niya inaksyonan niya.
Kaya, Major, ganito na lamang ho, ano? Abay, ako'y matagal na destino dyan sa MPD, sa WPD. Alam ko yung pasikot-sikot ho dyan. Yung dinadaanan nilang kalsada, Major, ganito lang, simplify na lang natin para di tayo humaba, ha? Kasama yan sa kanilang ruta, okay? Binigyan sila ng San Andres, kahit sila paikot-ikot sa San Andres, basta as long na sa San Andres sila, dapat ho hindi hulihin. Ganun lang kasimple yan, Major. Opo. Kung pwede po Ay, sana, ang gusto ko ho, bukas na bukas, o mamaya, patawag mo itong si SPO for agahan niya dumating bukas, at sabihin mo, tigilan na ang pagtitiket. Opo. Dahil pag niresbakan namin siya, kawawa siya. Opo. Baka pwede po mag-request na makita po na namin, o makita ko po yung papeles nila na yung prangkisa nila na talagang may Sige. yung binatakan po nila ay hindi po out of road. Alright, papuntahin ko ho sila, kasasamahan po ng staff namin sa T3. Ano, Major? Opo. Pero ang gusto ko, matigil lang muna. Kausap po nila sa opisina. Alright, pero patigil nyo ho muna yung ginagawa po ni Aga dahil ito ay nasilip na namin. Mukhang may mali ho muna. Sabi mo, ceasefire muna, panghuhuli, paninikit, kung ano man yan, pangingikil. Ayaw na ho namin muna hanggang matapos yung usapan ninyo. Opo. Alright, naiintindihan ho ninyo. Opo. Alright, maraming salamat sa iyo. Major Jesus Cortez, ang Deputy Chief ng Manila Traffic Enforcement Unit. Ito, papupuntahin muna natin kay, kay Major. Kasama yung mga Okay? kasama niya. Lahat sasabihin ninyo, Dokumento. tapos isumbong na ninyo. Kung sakaling medyo bumalentong si Major, balik ka sa amin. Kasama yung staff namin. Ha? Para habang kausap niya, kinukuha namin ng video. Yun. Ha? Opo. Alright, sige. May tanong ka pa? Wala na. Ayos na. Wala na po, ito po ang kasama kong kawawa at Hindi, December yun na po nga, po ito. makikipagkita kay Major kasi unang-una gusto niyo masilip at sa pangalawa, para masabi na ninyo diretso yung problema ron. May kasamang team ng kasama. Bukas na bukas. At ayusin din ho natin ang ticket na yan. Ha? Alright. Sige, ayun. Okay. Bukas mo sasamahan po ako. Opo, Oh. maya-maya lang ho, nakaabang yung tao ho namin dyan sa Okay. labas. Easy ka lang. Mukhang nakikita kong alala ka sa mata mo. Ha? Hindi naman po, easy. nililinaw ko lang po. Ayos lang. Nililinaw, hindi po ako nakikipag-away. Hindi. Sa Okay na, pulis. okay. Nililinaw ko lang. Relax. Ingat. Ayos na. Diba? Ayos na ho. Pwede. Alright. Bukas na bukas ho. Easy. Tabayanan kayo. Ayan, Ha? okay. Samahan kayo ng tao Alright, namin. Ha? sige. Para Alright, hindi sige. kayo maagrabyado. Okay. Alright. Akyat pa! Babala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay. Modus. Akyat bahay gang, sumalakay sa isang subdivision pero huli sa CCTV ng tatlong mokong. Kilalanin ang kalang estilo para masuplong na otoridad kapag muling gagala-gala sa inyong lugar. Sa mga may-ari ng bahay, mag-ingat dahil bakang inakala ninyong kamag-anak ng inyong kapitbahay. Pag nanakaw pala ang pakay, si Princess nakatira sa isang exclusive subdivision sa Marikina. Laking gulat ng pag-uwi ng kanilang bahay, nakitang puwersahan binuksan ang lock ng kanilang pintuan. Umabot sa 300,000 piso ang natangay ng mga kawatan. Dalawa na 32-inch na LED TV, laptop ho, pabango, alahas. Sa kanyang pagtatanong sa mga kapitbahay, 3 lalaki raw nakitang puwersahan pumasok sa kanilang bahay. Nagpakilala raw mga ito na kanyang mga kamag-anak. Lingid sa kalaman ng mga dorobo, huli sa CCTV camera mula sa kapitbahay ang kanilang pagsalakay. Makalipas ang ilang araw, muling umatake ang mga peste sa subdivision, pero agad silang nasa kote ng mga gwardya. Sa tanggapan ng pulisya ng Marikina, positibong nakilala mga 3 kolokoy na nanloob sa bahay ng biktimang si Princess. Sina Mario Tolentino, JC Mendoza, Trande Del Mendo, miyembro ng kilabot na Akyat Bahay Gang. Ayon sa pulisya, paboritong target ng mga hinayupak ang mga nakatira sa subdivision na kadalasan ay walang naiiwan na tao sa loob ng bahay. Robbery with force sa parte. Pwede silang makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. Pinag-iingat ang publiko sa 3 mokong na ito. Kung sakaling namataan nyo sila muli sa inyong lugar, bantayan ang kanilang mga galaw para ang kanilang makakating kamay hindi na muling makapagnakaw sa angmang bahay. Modus tips. Una, siguraduhin lahat ng entrada ng inyong bahay gaya ng pintuan at pintana ay nakakandado. Ikalawa, mas mainam kung meron kayong pagkakatiwalaang tao na tagabantay. Kung wala, maaaring pakiusapan ng mga kapitbahay na silip-silipin ang inyong bahay habang kayo'y wala pa. Ikatlo, buksan lamang ang ilaw ng inyong buong bahay. Magdadalawang isip ang Akyat Bahay Gang na pasukin ito dahil aakalain nilang may tao. Ikaapat, dahil nasa loob kayo ng subdivision,
Abisuhan ng guard na mawawala kayo sa bahay ng gaano katagal. Hilingin, ikutan laging inyong bahay upang madismaya ang masamang balak ng mga magnanakaw. Mga trosong rumagasa sa komunidad sa Mindanao. Bunga ng mga illegal, laging pag-uusapan natin mamaya. Sasaluduhan natin ang kapatid nating dumagat na nagpatayo ng daycare center para sa mga dumagat na nasa bundok. Ang kanyang kwento, abangan. Samahan natin ang kapatid natin na si Jun Sabayton sa pag-ikot sa mga presinto. Abangan mamaya. Erwin Kerapi